pray. Hindi pa siya handa. Ano na lang niya? Kuya, alas 10 na. Ayan. Amen. Natakot na rin, or? Maganda ba? Okay na. Start na. Last night na lang. Ganda ba? Dati mo na ako. Ako mag-exhort. Ikaw naman. Ikaw sabi mo eh. Kaya hindi ka naman marami. Ako mag-prepare, ako mag-exhort. Oo. Ganun din. Eh, Ganun yan. short eh, short. Oo nga ako, pero sino mag-opening prayer? Let's pray. Hallelujah. Praise your holy name, so Lord. Amen. Tama yung kinatawag ng Panginoon, amazing grace, O Lord God. It is by grace that we've been saved through our faith, not of our works, O Lord God. Thank you so much for the finished salvation that we done 2,000 years ago, Lord. Thank you for the message of the cross, Panginoon, that, Father God, that through the blood of Jesus, every sins that we have, it was washed away, O Lord. We are cleansed, and we are now righteousness because of the life of our Jesus Christ. Panginoon, sa gabi nito, samahan mo kami, Father God, sa aming pong exhortation, sa pakikinig mo namin, at higit sa lahat sa aming pong pananalangin. We continually seek for the presence of the Holy Spirit, O Lord, to move in the midst of us, O Lord God. Hayaan mo na magkaroon kami ng spiritual ears, spiritual eyes, O Lord God, at higit sa lahat, Panginoon, our tongues, Father God, that will be utter a prayer that will honor and glorify your name, so Lord God. Salamat, Panginoon. We believe that there is a Holy Spirit, Panginoon, there is freedom in the midst of us, Lord, and your presence nasa kalagitnaan po namin. Kaya naman, Panginoon, lahat ng aming gagawin, lahat ng aming panalangin, maging sentro po ito ng kalawalatian po ninyo, Lord. Nagtitiwala kami na sa oras nito, Father God, pinatawad mo yung mga pagkakasala po namin, that we are cleansed, Lord, that we have the confidence, Lord, to approach your holy throne, Lord God. At sa magitan po, Panginoon, ng iyong presensya, kaya mo, Lord, na tuloy na maluwalhati ka dito po sa aming pong prayer meeting, Lord God. And live, Lord, even ba nakakapakinig sa amin, ipuin mo sila, Father God, touch their heart. At magkaroon sila, Panginoon, ng desire to be part ng intercessor, Father God, upang sa ganun, Lord, yung aming pananalangin ay laging maging makaroon sa Diyos para sa inyo, and offering, Father God, in order to honor your good name, so Lord God. Salamat, Panginoon, sa tagumpay na pagkakalaw mo. Bless Ate Ron ng Panginoon habang siya pinag-exhort. Bigyan mo siya, Panginoon, ng word of encouragement. Bigyan mo siya, Panginoon, ng courage, Father God, to boldly, Panginoon, to share your words, O Lord. Sapagkat it is your word that will change our life, Father God. Kaya salamat muli, Panginoon, sa tagumpay pagkapala mo. Ngayon pa lamang, inakin na po namin tagumpay pagkapala mo, Lord God. Kaya naman sa inang binabalik ka mataas sa papuri, pagsambat, paglawalati, sa pangalan po ng Panginoon sa Kristo. Amen. Amen. Lord. Amen. Isa na po tayo. Magandang gabi po sa ating lahat. Hindi po. Magandang gabi. Ito po aking exhortation is about the proper teaching or dealing with false teachers. Ito po is in 2 Timothy 2:14. In 2 Timothy 2:14 says, keep reminding God's people of these things. Warn them before God against quarreling about words. If it's no value and only ruins those who listen, do your best to present yourself, continues in 15, do your best to present yourself to God as one approved, a worker who does not need to be ashamed and who correctly handles the word of truth. Ito po yung, thanks be to God, ito po yung words of wisdom na ibinibigay po sa atin in the book of Timothy. It's part of the discipleship. Kasi hindi po, I wanted to explain na warning against quarreling about words. To remind God's people not to caught up in a meaningless dispute over words. Engaging in such argument is not beneficial and can lead to division and strife within the community of believers. Instead of focusing on one trivial matter, believers should prioritize unity, love, and the core teaching of faith.
So, dito sa, na to, sa passage na to, kasi marami pong nangyayari sa atin that if a one person or a one leader or pastor nag-exhort ng Bible on his teachings, tapos hindi ganun yung acceptance ng another pastor, they tend to, or the other brothers or other sister, they tend to quarrel on one word na hindi nagkatugma sa paniniwala nila. So for those who are listening with those dispute, kasi marami pong nagpo-provoke sa atin, especially in our faith. This could be one of the hindrances or one of the trials that we face sa ating faith, sa pagbabasa po ng Word of God. So hindi po yung revelation po ng Bible sa atin is we have to be focused on God's Word. Hindi dun sa one simple matter or one simple things na nadidistinct ng iba. So, ang pinapaano po dito is we have to focus on the fundamentals of the teaching. Kasi marami po sa atin ngayon na they only look po one passage and then mock the others. Kumbaga from the other religions and from other beliefs, kukuha lang ng isang phrase sa Bible na kumbaga hindi yung buod ng context, and then gagamitin against to the belief of Christian. I am not maligning other belief or religion, but this is what's the common thing happening right now. So yun lang yung, as a Christian believer, as a God's believer and rooted in the Bible, we shouldn't quarrel on simple things, yet we have to let the others and the listeners believe and prioritize in unity, love, and the core teaching of the Bible, which is faith to Lord Jesus Christ, which is our Lord, God, and Savior. And also, another thing is presenting ourselves to God. To present ourselves before God as approved worker. This involves living a life that is pleasing to God, being diligent in one's service and conducting oneself in a manner of reflects the teaching of Jesus Christ. By doing so, one can avoid shame and be confident in handling the word of truth in the Bible correctly. So isa din sa pinaka-importante na katangian ng preacher or ng apostle is to have an uprooted faith and presented himself into God. Yung presentable talaga, yung he walks the talk. Hindi yung mga hypocrites na they show na they are religious, they are believers, that they know about the Bible, yet they are mocking God with their actions. So, isa pala to sa mga dapat nating tingnan sa mga tao na paniniwalaan natin in spreading or lecturing us in the Word of God. We have to see their characteristic if it's God's like. So, yun yung mga fundamentals na kailangan nating malaman at kailangan nating isabuhay as a believer. And as a believer, we have to also seek our own knowledge and wisdom from God para para masuportahan din natin yung mga information at yung mga knowledge na nai-impart sa atin ng ating mga apostoles o ng ating mga pastors. Not only that, if what they said, it will be the truth among us. So, we have to be Berean, yun yung sinasabi na we have to be calculated also, and we have to be rooted on the Bible as it is the Word of God. So, yun yung second na parenthesis for yung sa Word of God about quarreling about God's words. And then, the third is handling the word of truth. This encouraged to be diligent in the study and understanding of the Scripture. As a minister of the gospel, it is crucial to accurately interpret and teach God's word by being diligent and faithful in handling the word of truth. Can effectively minister to others, guiding them in their faith and helping them grow spiritually. So ito yung fruit na ng pastor or ng disciple na pinakikinggan natin. Dapat makita natin sa kanya ang karakter na ito, na he is diligent in studying and understanding the Scripture, and dapat accurate na pagkaka-interpret ng Word of God
hindi personal interpretation, yet it is divine interpretation from God, and not using the Word of God to be beneficial for himself alone. Kailangan na yung Word of God, it has to be impacted to the listener and to the believer as it is by Jesus Christ na sinabi niya sa kanyang mga disipulo noon as per Timothy. So dapat yung minister is kanyang maging diligent siya and faithful siya in handling the word of truth. Kailangan yung word of God, because yun yung word of truth. Yung word of God na yun, hindi siya matutwist at hindi siya magkakaroon ng other meaning just to make yourself better and just to please others na matatamaan ng word of God. The verse emphasized the importance of unity, diligence, and faithfulness in the Christian life and ministry. Believers are called to focus on what truly matters, avoid unnecessary conflict, and handle God's word in care and accuracy for the benefits of themselves and others in the community of faith. Ito napakaklaro po na ang purpose po ng evangelism, ang purpose po ng word of God is to be focused in the importance of unity, diligence, faithfulness, in our Christian life. And also, there is another passage in Timothy as well, na another version din siya, aside from quarreling, meron din kasing bagong lumalabas ngayon na style ng pagtuturo ng ibang mga ministro or ibang mga pastors, that it says here in the book of Timothy, 2 Timothy 3:3-4. For the time will come when people will not put up with sound doctrine. Instead, to suit their own desire, they will gather around them a greater number of teachers to say what their itching ears want to hear. They will turn their ears away from the truth and turn aside to the myth. Ito po is nakakatakot po ito na style ng pagtuturo ng Word of God. Kasi meron pong ibang mga minister na darating sa point na when the double-edged sword of the Word of God, tatamaan sila, ang mangyayari, they will divert into another things na ang magiging magiging prosperity lang lahat ang mapakikinggan. Wala na po yung wala na yung truth ng Word of God na there is punishment. Kasi doble ang complete kasi ang Word of God there is rewarding, there is punishment, and there is teaching. So kompleto siya, but some people, lalo na yung may mga ibang may vested na interest, some of the ministers, we cannot deny the fact that there are people or there are ministries or ministers na gumagawa nito that they only teach what is good to their ears and neglect the Word of God that will reckon them. So, napaka-importante na kung makikinig tayo sa ating mga minister at magpapasakop tayo sa ating mga pastors na kailangan meron sila nitong characteristic na whatever it is the Word of God says in the Bible, it should be the thing that will be spread to the believers. At yung love of God at lahat ng context ng Bible, walang skip at saka walang pinipili. Kailangan yun yung iparating sa lahat ng mga nakikinig. So, ito napaka-importante sa mga bagong mananampalataya at saka sa mga matagal ng mananampalataya that we cannot choose faces and we cannot choose words of God. We have to eat and meditate the Word of God day and night in all and full of its context. Hindi tayo pwedeng mamili lang kasi it will never help us to grow. Kung pipiliin lang natin kung ano lang yung context ng Bible o scriptures na gusto nating mapag-aralan at gusto nating malaman. Kasi hindi tayo, kumbaga half-truth lang ang makukuha mo. Or else baka maging kulto ka pa kasi nga hindi mo nakuha yung buong konteksto, and then baka dahil sa kakaano mo, naging radical ka at gusto mong mag-preach, so nakapagturo ka na hindi rin tama sa iba. So ito yung mga factors na kailangan nating i-magnify o makita sa ating mga leaders, that they are bold enough
to to teach the word of God regardless and yung unapologetically. Kailangan yung buong context ng Bible na dapat nating marinig, whether it is good or it is about our salvation, it is about the wrath of God. Lahat po kailangan nating malaman para we can choose which way and which path we wanted to walk. Kasi yun yung sinasabi nating spiritual awakening. When you both know what is the consequences and what's the fruit of your labor, and still you wanted to go to the path of the righteousness, even though alam mo na meron kang mga struggles sa pagdadaanan, but in the end you know that God is waiting for you, then that is what God's want. Hindi yung kukunin mo lang kung ano lang yung gusto mo at gagawin mo lang din kung ano lang yung ninanais ng puso mo, na wala kang isinasakripisyo. Kumbaga sa walking in the light of God and pleasing God, we will unplease the world. So our life will be against the world. So it's not gonna be easy. It's not gonna be an easy life. Maaaring napakahirap ng mapagdadaanan mo because everything around you will turn against you. But still, if you believe that this is the right path and this is the word of God that you are holding on, and His promises is what you have in your heart and what you believe in, then magkakaroon ka ng more, yun yung sinasabi na magkakaroon ka ng fire sa iyong puso na to walk in that road because you know that you are in the right path. Tama yung nilalakaran mo. While others might preach you only the prosperity of the Bible, and they are not telling you also the reckoning of God's wrath in our lives. Kasi hell is real while heavens is real as well. So kailangan alam natin both ways na we will go to hell if yung ating katawang lupa is naglulumpasay sa earthly needs at earthly wants, and then we will also know na magkakaroon tayo ng reward and glory when we please God in His righteousness and His word. So yun po yung yun lang po yung pinaka ng aking word of the day, yung exhortation ko about Timothy. 2 Timothy to. 2 Timothy 2:14 at saka 2 Timothy 3:2-3-4. Yun. Yun lang po. Dati ikaw na, paborito mong verse yun. Picture eh. So, paborito ko yan. In-embrace ko yung that's my principle in life. When I got 2 Timothy chapter 2 verse 15. The first time I heard the verse na to, may isang missionary na Amerikano na tinatanong niya si Eli Soriano. Kasi si Eli Soriano, nalate po sa Bible yan, memorize the Bible. Kaya sabi ng Amerikano sa kanya, how can you explain 2 Timothy chapter 2 verse 15? Na sinasabi doon, study to show thyself, approved unto God, a workman needed not to be ashamed, is rightly dividing the word of truth. How can you tell us that you are really rightly dividing the word of truth? Kasi maganda yan maganda yung verse na yan. At yan ang naging prinsipyo ko, kaya ako hindi ako basta-basta madaling maniwala. May mga preacher, even si pastor na papapakinggan niya yung mga mahuhusay famous na mga preacher sa YouTube, ako hindi ako basta-basta niniwala sa ganun. I have to study the word that comes. Of course, number one testing kasi niyan, yung sinasabi ko ba, pinamumuhay mo. Yun ang number one dyan. Yun yung nandun sa presenting yourself to God. Approved unto God, sabi doon. Then, the next thing is how you dissect. Kasi parang ang dissect yan, ang aking presentation dyan, yung apple, hindi mo siya masasabing good apple unless i-dissect mo sa loob. Kasi parang sa labas, maganda, pero sa loob pa, nagbulok na. So, in order na malaman mo na spoil na yung apple, i-dissect mo. Isa mo yung dissect, ihimayin mo. Ang word of God, ganun din dapat inihiway po niyan. The first person, nung ako po nag-aaral ito, the first person na nag-practice po ng 2 Timothy chapter 2 Timothy chapter 2 verse 15, it is the Lord Jesus Christ. Amen. Siya una nag-practice niyan. Bakit? Natatandaan niyo, hindi nila yung prostitute, si Mary Magdalene. No? Ang sabi sa Old Testament, ang sino mong mahuli, in actor talaga, in tagaan doon, is stoned to death. Diba? Walang magagawa talaga natin. Ilang ginagamit
But the Lord Jesus Christ, how to dissect the Word of God? Sandali, mali pagkakaintindi sa batas na yan. Diba? Kaya itinuwid niya. Kaya dinidivide niya yung rightly dividing the Word of truth. Kaya nga itong mga taong ito, tama yung sinasabi natin Panginoon. Because alam ng ating Panginoon, doon sa Old Testament, kung yung sabihin ng stone to death ng mga adultery. No? Dapat meron na ilan doon. Yung Sabbath day, sinitary siya. Bakit ka nagpapagalit ka, trabaho ka ng Sabbath day? Bawal sa mata siya ni Moses. Hindi nyo naiintindihan kung anong meaning ng Sabbath day. Which in-explain ng ating Panginoon, dinisect niya para maintindihan mo ito ating meaning. So nangangahulugan po, bilang nag-aaral ng Word of God, dapat marunong tayong mag-dissect, marunong tayong lumagay doon sa talagang tunay na interpretation. Alam niyo po, meron pong isang senaryo sa Pilipinas, sila po yung mga Christian. No? Isang group of teen Christian, mga bata na teenager, they left their parents. They commit sa paglilingkod sa ating Panginoon. Then when they interview, this is a true life story. Ano sabi ng mga teenager nung interview sila? Ang sabi kasi ng Bible, if you love your parents more than me, you are not worthy to become my disciple. So we should love God, not our parents. Kaya iniwan nila yung parents, pero sunod sa ating Panginoon. Kung hindi mo idadisect, tama nga, kasi yun ang pagkakasabi talaga. Diba? Literal na kasi sinabi doon, nasabi doon sa, if you love your brother or your father more than me, you are not worthy to become my disciple. Kaya itong mga taong ito, niliteral nila, iniwan talaga yung mga magulang. Sumama nga isang, paano ibang verse na sinasabi doon, respect your parents, nakalagay doon. Diba, meron pang sabi doon, diba? Ito yung batas sabi doon na your life will be prolonged. Marami ano doon. Marami kang ibabiolate, kaya nga dapat maganda sa pag-handle. Katulad na ginagawa natin. Ako, natutuwa ako every time na nag-Bible study tayo, yung ating online. Dito, dinadissect natin yun. Naiintindihan na, ay, ganito pala ito, ganito pala ito. Napaka-importante yan. Alam niyo po ba na ang tawag sa born again Christian ay mga murara daw tayo? Kasi bato ka lang ng bato ng verse. Itong verse na, pick up ka lang, bato ka lang ng bato. Hindi mo iniintindi kung ano yung pinabato pa ng bawat sa atin. Dapat natin malaman kung na rightly dividing the word of truth ang isinashare natin. Kaya normally, napupulaan tayo ng ibang sekta. No? Pick up na naman yung pick up ng verse, tapos pag pinapaliwanag mo ba yun, basahin mo na yung konteksto, basahin mo yung buong chapter. Kung gusto mo, basahin mo yung word book para malaman mo kung ano ibig sabihin talaga, which is tama naman talaga. Dapat matuto tayo sa gano'n. Dapat inaaral po natin. Every time po ako nag-expound ng word, I'm just only not speaking. Kinukuha ko yung konteksto, binabasa ko yung buo. Kung hindi ko pa maintindihan, naratawan ko ng chapter ba? Kung chapter 3 yun, magsimula ko chapter 1, tatapusin ko ng chapter 6, at least na-cover ko yung gitna. Alam ko na yung meaning ng pinakano niya. Tsaka ko nagawa ng exhortation about these things. At least pag gumawa ng exhortation, medyo magiging somehow parang technical siya, pero napakaganda na maintindihan ng bawat kapatid. Kaya sa nagpipid ka ngayon, yung sabi nga ni Ate Rona, half truth. Half truth means not truth. Hindi katotohanan yun. Kaya dapat yung katotohanan po talaga. Maganda yung verse mo na yan, at lagi nating mag-desire na magkaroon tayo ng learning, ng totoong learning. Kaya nga, sabi ko pagtaas ng Old Testament, I do believe that maybe I'll teach you how to understand the Bible. Yun ang susunod natin para malaman natin kung ano talaga yung sabi nga hermeneutics. Nabagay kaya ni Ate Rona, yung word apologetics, maganda rin po yan. Dapat tanggap ko ano sasabi ng Biblia, yun po dapat ang sinishare po natin. Yun lang po. Amen. So, ganda. Ganda yun. Pamutin. Yung sa chapter 2, ito ang reminder ni Paul ay yung sa mga teacher. Doon naman sa chapter 3, ang sinasabi dito yung mga tagapakinig naman. Kasi Dalawa. Kaya dalawa yung inano ko. Yung isa taga-turo, yung isa taga-pakinig. tagapakinig. Kasi baka naman sisihin naman yung yung preacher na. Actually, dito sa chapter 3, sinabi niya, darating ang panahon sa huling araw. Ito yung klase ng mga tao. Pipiliin nila yung gusto nilang papakinggan lang. Sila pa yung pipili na kung sinong tatayo dyan. Oo. Yan na yung binasabi ngayon, di ba, yung revival. Lalo na yung mga benefactor. Ayan, yun yung sinasabi nila.
Kaya, kumbaga, magkaiba siya. Yung isa, pinapaalalahanan niya, kayong mga teacher, kailangan ganito. Dito naman sa 3, kayong mga tagapakinig, dapat naman ganito. Diba? Kasi merong mga tagapakinig, akala mo, meron dun sabi niya, they always keep learning but never come to the knowledge of truth. Ito yung pakinig ng pakinig pero walang natututunan. Nandiyan din po yan sa chapter 3 ng Timothy. Andiyan din yung mga klase ng tao na sila yung namimili kung ano yung mensahe gusto nilang mapakinggan. Kunyari, nagturo ka ngayon, nakita niya, patungkol to sa adultery. Wala na. Blackout na yun. Sarado na ang tainga nun. Nandiyan siya, physically present, pero mentally absent yun. Yung spirit nun, wala na dito. Ayaw niya nang mapakinggan yun. Oh? Pagpatungkol sa mga immorality, sexual immorality, blanco na. Sarado na yan. Talagang sila na yung nagbablock, ayaw na nila yun. Pero pagdating sa prosperity, sa healing, sa blessing, sa mahal na mahal ka ng Panginoon, pero ayaw nilang tumalikod sa mga ginagawa niyo. Parang ang Panginoon ay graceful, nauunawaan niyang kahinaan mo. Yan mga gusto nila, di ba? So, kung titingnan natin yung dalawang chapter, is 1 is yung nagtuturo, kailangan talaga rightly dividing the word of truth. At i-show mo nga naman, karapat dapat ka sa tinuturo na ikaw mismo, example ka. Sa pangalawa naman, kailangan hindi ka lang basta nakikinig. Kailangan dinadigest mo talaga siya. Talagang pag narinig mo siya, sabi nga ni Pastor, hindi mo lang siya ititik na lang basta. Sabi nga, be Berean. No? Yung mga taga-Berea, pag uwi nila, inaaral nila kung anong tinuro ni Timothy at ni Paul. Inaaral nila yan. Sila, kaya nga, di ba, tawag yan, di sila nakukontento na nakinig lang. Kailangan inaaral. So tayo din po, kasi, naalala ko kasi ang ugali ko, pagka kunyari nag-preach si Pastor, sa gabi yan, papakinggan ko. Nag-preach si Kuya Manny, sa gabi yan, papakinggan ko. Pag nag-preach ako, papakinggan ko din. So, nung pinapakinggan ko, nakatulog ako. Nung umaga, tinuloy ko Sabado. Tinuloy ko, pinakinggan ko kasi nagulog si Pastor. Sabi ko, tingnan mo to. Ang sabi ko, sinabal. Silaban to Silaban na. Oo. Hindi ko wala pakinggan, sinabi ko silaban. Ang ibig ko sabihin, silaban. Pero pagka nandoon kasi, sometimes nangyayari yun. Di ba magkatunog laban, tsaka sinabal. Sabi ko, sinabal pa lang sinabi ko dito, silaban ang tatay ni Leia at saka ni Rachel. Sabi ko, okay, sa Friday. And Laban. Oo, sabi ko sa Friday, Fangs pag-apology ako, i-correct ko. Kasi dapat gano'n nagkamali, mamaya may ibang nakakapanood, mali-mali naman sinasabing karakter nito. So gano'n po, kahit kami, pinapakinggan namin yung mga message namin. Kasi kung may mali yung deliver ko doon, mali ito, dapat pala improve ko to. Hindi ka nakukontento na, porque ikaw yung pastor, ikaw na lagi yung tama. Titingnan mo din kung saan. Kahit si pastor, sabi ko, kamusta yung message ko kanina? Siya din, ganun siya. Nagbibigay kami ng mga opinion namin. So, si Kuya Manny din. Kuya Manny, yung message mo ng Friday, ha? Medyo dito, baguhin mo yung ganito approach mo dito. Tapos yung way ng ganito, nagkukorekan kami. Dapat kasi ganun. Kasi pagka nakampante na ang isang pastor na wala nang nagkukorek, wala na rin parang feeling niya na siya na yung pinakamatalino. Walang progressive. Wala na. Magiging mataas ang ano niya, mayabang. Kulto na yan. Magiging Igo na yun, igo na. Kasi may, hindi naman actually ganun. Pero mayroon kasing church kami na napuntahan, siya lang yung pinaka-source ng pagtuturo doon. Si ano na yun? Si Kibuloy na. Siya lang talaga yung source ng mga message, Bible study, siya lang lahat talaga. So, nung dumating kami, na-question namin. Hindi naman in a way na pabara, parang, alam namin, pa-question, para lang ma-enlighten ba. Mula nun, naging maingat siya. May nasa Maingat na siya kasi, lalo na pag Bible study, naging maingat na siya. Kasi hindi pwede pag sinabi niya, yun na yun. Ganun siya. So,
So, kumbaga na-challenge din siya sa amin ni Pastor Bernard. Naging okay lang. Nag-aaral. May mga punto pa na, sabi ko, ako maingat ako sa ganun eh. Yung, halimbawa, dahil pinag-usapan salvation, alam niyo, ang ating Panginoon ay nagpakamatay niya. Hindi mali yun, that's the wrong word. Hindi nagpakamatay ang ating Panginoon. Pinatay siya, yun ang pinakalalot. O kaya, minsan naman kasi gusto mong na-excite, alam niyo po, ang ating pong Diyos, namatay po yan after ng 3 days. Hindi mamamatay yung Diyos kahit kailan. Namatay ang ating Panginoon sa Kristo. Yun dapat maingat tayo doon kasi pagka hindi ka maingat doon, yung nakakapakinig sa atin, ano pinagsasabi nito? Ang dami mong pinaliwanag na ganda because of the slip of tongue na namatay ang ating Diyos para balik na buhay. Yun na lang yung maririnig. Yun na lang magre-rema nun. Sasabihin niya, mali itong ito. Kaya tinuro mo ngayon na napakadami na isang oras, wala because of that word. Dapat maingat. Kasi binibitaw sa pulpit yan, dapat maingat tayo sa gano'n. Oo, tapos meron pang kasi nagba-Bible study, no? Tapos syempre yung asawa nanonood sa Pilipinas. Katapos, nagko-comment dun sa GC. Nakita ko, yung saktong kapag mas mahal mo ang nanay at tatay mo, you are not worthy of me. So, ibig sabihin, kung mahal ko ang nanay at tatay ko, hindi ako worthy. Yun, ganun yung pagkaano niya. Kasi pag solid din siya magsalita, talagang yun na yun. So, sinasagot ko. Sabi ko, di po ba ako, parang hyperbole lang naman po yung ginamit dito. Hindi po ito literal na ibig sabihin. So, nagsasagot ako, binlock ako. Alawa ng pastor. Binlock ako. At saka yung hindi open for criticism. As a pastor, Tama yun. as a pastor, you are a public minister, you are a Amen. public self, everyone is allowed to critique you. Tama. Regardless of yung sinasabi nilang identity mo, regardless ng iyong knowledge and wisdom, still there will be critic on you, and there will be people will throw stones and throw everything upon you. Kaya yung mga pastor na balat sibuyas, hindi pwede talaga yan. Kailangan mo, and you have always to accept yung advice at saka yung mga opinions of others to grow. Kasi ang sabi nga nila, there is always room for improvement. Walang perfect, walang 100%, except na lang kung AI ka. Diba? At saka ang sabi nga dito, by being diligent and faithful in handling the word of truth. So, yun yung pinaka-importante. Kaya nga sabi ko, at saka one main thing, aside from the, di ba, nakita natin sa Word of God, sabi yung quarreling about word and engaging the arguments, ang pinaka-main core is presenting the minister, ang minister's character. Kasi napaka-importante din niya na yung pastors, hindi naman qualification, yung kanyang stand, yung kanyang pag-present ng kanyang self sa Panginoon, if it's truthful and faithful. Yung sinasabi, if he really worships God in spirit and in truth. Kasi makikita mo yan doon. Kaya isa yan sa mga factors talaga na pinanghahawakan ko pag nagpupunta ako sa mga churches. Dapat yung character talaga, yung Christ-like character. Yung makikita mo na hindi ka kasi ang tao, we tend always to look mistakes to others. Yun ang pinaka-character talaga ng tao. Rare, napaka-pessimist sometimes. Tapos critic pa, kahit wala namang dapat mag-critic. Maghahanap talaga ng critic. So kung ikaw, kasaway-saway ka, talagang hindi talaga magiging, yung mga tagapakinig mo is magiging kulto. Kasi kaya yung mga karakteristik ng ating mga preachers din and disciples, kailangan uprooted din in the Word of God and a Christ-like character. So yun po yung word na sinabi ni Ate Rona, yung critic. Pero ako, yung way ko is constructive criticism. Kasi gusto mo ma-improve yung tao, di ba? Lalo na kasama mo sa leadership. Pag kinurek kita, baka pwede pong ganito, baka pwedeng ganito, baka pwedeng ganito. So ngayon, nagkaroon ng issue dun sa kabilang church na correct ko sa pronunciation ba.
sa pronunciation na correct ko, no? At pagkatapos, naging issue na pala yun sa kanya, dinamdam niya. Wherein yung dati yung pinaka-head pastor, hindi naman siya ganun kasi kinokorek ko. Kasi wala rin ako positive, wala rin constructive. Ayun, ito yung Gusto word niya niya. lahat Oh. negative. Ito yung word niya. Biglang ang nag-turn yung lamesa, Attitude. yung character niya. Attitude. Samantalang siya, pag kinukorek ko siya, tuwang-tuwa siya, yung pinaka-head pastor. Kasi pati yung pananamit niya na ayos talaga, kuya. Pati lahat, everything. Pati yung pakikitungo niya sa tao na kasi inaan nga kasi head pastor ka, kuya, kapag may bisita, kailangan dyan ka, huwag kang akakit sa ano. Kasi yung mga in general pang church. Pero yung personal na buhay niya, syempre wala na ako doon. So ngayon, nasita nga yung asawa. Dumating yung asawa at hindi ko naman silita in a way. At saka maayos ko sinabi. At saka hindi ko siya sinabihan ng personal. Sa phone ko sinabi. Kasi yung mga iba, tinatawanan siya pagka nagpo-pronounce siya. Kunyari, pay. Ego yun, ego. Kunyari, pay. Ganyan, no? Yung P at saka F. Ayun, matindi yun. Ano bang taga-adapt? Bisaya ba yun? Tagalog, puro Tagalog. Bakit may problem sa P? Nung nagkaroon Bisaya nung nagkaroon ng meeting, sabi ng pastor, hindi, actually, wala namang constructive criticism eh. Ang constructive, basta word na criticism, negative na agad yan. Ah, ganun ba? Sabi ko, sa tagal-tagal ko ng tao at naging estudyante at naging worker, ginagamit yung word ng constructive criticism as positive. Hindi, kasi yung word na criticism, negative na talaga yun eh, antimano. So ano na siya? Sabi ko, Close door na. biglang nag-close siya ng dahil pinagtatanggol yung asawa. Sabi ko, sabi ko, di, pag-akit namin ni Bernard, ano sa palagay mo? Integrity yung tao niya. Layasan natin yan. Kasi ayaw na magpakorek eh. Yung husband na yung nagsabi, yung wife. Yung husband, pinagtatanggol lang kasi ang Wife niya. So, yun yung naging mga issues. No? Pero nung wala pa yung wife niya, Siya mismo, pinokorek ko siya. Wala namang problema. At na-improve. Even yung way ng dressing niya. Talagang pinokorek. yan nga sabi nila, if you quarrel with a wife, two heads is better than one. Sa asawa. Dapat Tapos yung pagka nagba-Bible study, pinagturo yung wife. Syempre kami, kumbaga, magko-question kami. Nagreklamo sa meeting. Ano ba kanya? Magba-Bible study ba tayo? Magko-question na lang kayo. Pwede ba walang questioning? Pwede ba yun? Alam mo ba na ang Bible study lang ang isang way para mag-grow ang believer? Kasi sa pulpit at saka sa preaching, we are not allowed to ask. Hindi ka makikinig ka lang talaga. So, kung yung iba hindi nakakapagbasa, walang support system na time at so kung ano lang yung in-input mo, yun lang din yung magre-rema sa kanila. While in Bible, kahit may question pa sila, hindi nila ma-raise. Kasi nga, there's no opportunity. Kaya yung Bible study, yan talaga yung balitaktakan talaga ng paghihimay-himay ng Word of God. At saka, diyan ka talaga lalago. Nasanay kasi siya na ang Bible study niya sa Pinas, feeding lang siya, walang nagtatanong. Babae. Kung ano lang yung tinuro niya, yun na yun. Pagdating niya dito, yung way namin ni Bernard, na-windang siya. Reklamo siya sa meeting. Alam mo, nagtampo, ayaw matay na meeting, ayaw magkuhan. Basta talagang in-isolate niya yung sarili niya. Nag-walk out pa yung pastor namin dahil sa kanya. Alam mo, Lumabas na inapin namin asawa niya. Isa rin yan dapat sa natin, yung pagkakaroon ng, di ba yung partner ng pastor, it is the first thing that will make and break him. Pag lalaki. Pag babae naman, same. Kasi yun yung niya kung yun yung partner niya, so yun yung wingman niya. So it radiates whatever he is to her or to him. So kung gano'n ang radiate sa kanya, or else huwag siyang maging pastor. Kasi meron kaming member noon ng church na ang magaling talaga siya sa Bible pass, magaling din sa preaching, pero hindi niya makuha-kuha yung asawa niya in faith. Kaya hindi siya ma-ordain as pastor. So, yun yung talagang pinaka-struggle niya in life. Pero as
sabi niya nga, sabi daw sa Bible, if you have an unbeliever partner, do not leave her or him. Basta mag-preach ka lang daw ng preach until sa makuha mo siya. But, never be, maswayed ka ng belief niya. Dapat ikaw talaga yung makakabira sa kanya. That's why you have to stay. Yun yung dapat mong goal. So, ang nangyari sa kanya talaga, hindi talaga siya. Brothers lang siya hanggang ngayon. Tsaka dapat kasi kapag nasa leadership ka, objective ka, hindi ka subjective. So kung ano yung policy, kunwari, kung ano yung protocol mo sa mga member mo, ganun ka din sa asawa mo, sa mga anak mo. Pag sinabi mo sa member, bawal ang mahabang buhok, apply mo sa mga anak mo. Kasi magiging subjective ka, maku-question ka. So kung wari, yung asawa mo mali, kailangan i-correct mo siya. Kaya mo correctin yung mga member, matapang ka sa member, sa asawa mo, hindi mo kaya. So si Bernard, kapag meeting namin at mali ako, sisitahin niya ako. Sabi niya, sabi niya, Mama, teka na, ganito, ganyan. Ganun din ako sa kanya. Pag mali siya, kukontra talaga ako. Ganun kaming dalawa. Pagkatapos, kasi word naman ng Lord eh. O, i-justify ko yung sagot ko, i-justify niya yung sagot niya, magka-come up kami dun sa kung ano sabi ng Bible. Hindi yung nagtampo siya, tama ka na. Authoritarian yan. Hindi yun. Idadaan sa tampo. So, yan. So, kumbaga, hindi naman to chismis, di ba? Nai-apply lang natin yung example sa bilang isang tagaturo. Kailangan, solid ka. Yung foundation mo is talagang rock siya. Hindi pwedeng mashuway ka ng kung sino man, kay asawa mo, kay anak mo. Kapag yun ang sinabi ng word, yun yung word. Kapag sinabing i-rebuke mo, yun yung pinaka-root nung sinasabi ng passage na if you love your mother and sister pati more than a wife, more than me, you're not for me. Yun, dapat dun lang yun i-apply. Hindi in literal meaning. Kasi dapat yung word talaga, stand mo. Yung mga Jew nga, di ba? Put my words in your head and in your band. Talagang literal, di ba? Maliit na square. Maliit na square dito, di ba? Ganun lang yun. Nag-live video ako about sa magpapasakop. Tama ba yun, nabanggit ko? Hindi ikaw priority ko, sigat ang priority. Pinag-usapan ng priority. So yun yung sabi ko nga, yun din yung naging deciding point namin na umalis sa church niya. Kasi hindi mo pwedeng sundin yung ganong klaseng leader. Subjective siya eh. Doon pa lang dapat pass. Na-discern mo na. Hindi. Yung niya? Hindi, doon pa lang dapat na-discern mo na that you are always the head, not the follower. Doon pa lang, pinangalawahan mo pa. Kasi marami talaga sa for jealousy. Kahit saan kayo pupunta pa, kasi nga rooted kayo in the Word of God. So yung mga hindi talaga rooted, unless in the same level length ng mindset nyo at saka ng faith belief, doon kayo magja-jive. But if they are lower than you, kakainin nyo sila alive in the Word of God, in the truth of the Word of God. Kasi ang mangyayari, tingnan mo, tampong pururot, kasi wala silang i-rebat na Word of God. Magugulat ka talaga ka mo nasa meeting, biglang nag-walk out, head pastor. Parang naalala ko na yan. Pinipit na yun every night na asawa. Hindi na nagawa. Ako na nagawa sa kapil ka pala. Naalala ko na tuloy. Nung una, sabi ko, ang tanong ko, mali ba kako yung pagkasabi ko ba sa'yo? Basahin mo kako sa loob sa meeting namin. Basahin mo, sige ko paano ko sinabi. Sabi ko, total, sabi ko, ina-aspire mo kasi gusto niya nagtuturo eh. Gusto niya suluhin ng Bible study. Gusto niya rin mag-preach sa deaconess, kung hindi nga siya deaconess, kumbaga, bumibisita lang siya dito noon. So ngayon, sabi ko, total ina-aspire mo naman ang maging teacher ka. Yung pronunciation mo, ayusin mo na, di ba? Ayusin mo na. Hindi ko naman sinasabing, tas, nag-ano pa siya, nagrarasang. Hindi naman kasi dapat yung kanya message ang pinapakinggan, hindi yung pronunciation.
Sabi ko, bago papasok yung message, yung munang pronunciation mong maririnig ng tao. Di ba? Bago yung, yung understanding ng tao, yung munang pagkabigkas mo. Eh ako nga, naano ako ano daw yun? Pagka humaba na yung ano niya, tsaka ko lang maiintindihan na ito pala yung ibig niya sabihin. So parang yung field. Yung insidente ng kila Papa, nag-outdoor fellowship tayo. Nag-outdoor fellowship kami, tapos meron pa games. Ang sabi niya, yung games natin nun, na may boat, itatawid mo doon yung lion, yung ganto, yung ganyan. So may packs, sabi niya. Yung chicken, yung packs, at saka yung ganyan. Sabi, ano daw yun? Chicken packs? Ano yung chicken packs? Hindi ko naiintindihan ano yun. Yun daw chicken at saka yung fox. Sabi ko okay. Fox pala yun. Yung parang asong wild na dog. Chicken fox. Diba? Kumbaga, yung per group, nagtatawanan na. Kumbaga, syempre, kasama namin siya sa leadership. Ayoko na pagtatawanan siya kasi nagtatawanan na yung iba. Doon ko siya kinorek. Sinabi ko sabi ko baka pwedeng ganito ganyan. Kaya sama ng loob, pati asawa yung super ganito kaming ng head pastor, biglang ganito na hindi no. Ganito na kami kapos, dati ganito ngayon naging ganito eh. Sobrang layon. Anyway, balik tayo sa message, no? Pagka ikaw ay teacher, be objective lagi, never be subjective. No? Pag sinabing ang adultery is adultery, it cannot be treated as love or affection. Parang yung pinost ko nung kailan, yung fornication, hindi pwedeng trial and testing relationship. Hindi pwede, fornication is fornication. Kung sinungaling yan. So, i-treat natin siya the same way na kung kunwari ikaw head ka ng music, mali ka, i-treat kita same ng regular na member. Ganun yun. Actually, there is more responsibility on the leaders itself. Kaya nga walang favoritism. At saka, ang dapat maintindihan din talaga ng mga leaders when you get that position and oath that office, it means to say you have more responsibility than others. So kailangan, pag nandiyan ka, you are open ka sa criticism first. Second, mas mapupuna ka dahil ikaw yung core ng ministry, ikaw yung makikita. So, ang tao nakafocus sa'yo. So, whatever you do, ikaw ang madaling manotice. So, yun yung at the same time, constructive and destructive, nasa sa'yo lahat. You will get the fame as what other people aspire, as ma-aspire nila. So, at the same time, kung meron ka din ginagawang hindi maganda, makikita din ng tao. So, ganoon lang talaga yun. So, hindi ka pwedeng mamili ng one side lang. You have to embrace both. Yung positive, yung pros and cons, dapat nandiyan yan always. And you have to accept things. And also, you have to be more careful of your ways of living, way of action, especially kung nasa paglilingkod ka ng Panginoon. Kung yun ng mga politician, walang mga walang mga yung sinasabi nila, walang moral, kung walang dignity. Tinatago pa nga nila yung mga mali nila dahil ayaw nilang mapulaan. Diba? So, let's be open with criticism. Kasi doon ka mai-improve. Ika nga open-minded dapat. Kaya maliman, sabi nga ni Pastor Bernard kami, maliman yung opinion niya, accept it. Check mo, baka malay mo, tama siya, di ba? Hindi mo rin kasi alam, minsan, nagiging overconfident ka na akala mo, tama ka palagi. Maganda yung merong nagre-remind. Ang sabi nga nila, ang gamot sa nakakalimot, paalala, di ba? Kaya, katulad niyan, yung mga bagay na ganyan, kailangan, sabi ko, siguro hindi lang sanay sa mga tao o hindi siya nakokorek. Kaya, ganun siya. Anyway, nakorek na. Nung nawala kami, naging okay. Ika nga more criticism, more correction.
At saka more progress. Yes. More progress ka. Okay. Kaya mo, susunod ka. Salita ko. Sige, bilang naman, bilang tagapakinig naman, kasi more on sa side sa preaching, ngayon naman, ako bilang tagapakinig naman, alam din talaga yung karakter niya. Tapos, makikita mo yun talaga yun na dapat makikita sa integrity ng pamumuhay ng nag-preach. Tama yan. Kasi once, makikita mo na may mali, kasi nilulok up ka eh. Ngayon, pag may mali ka, sa tingin mo talagang medyo may mali ito, what do you expect? Hindi ka makikita. Sinasabi. Kasi yung pag-preach, iba. Di ba? Iba yung mga verses na ano eh. Kaya natutunan ko na naman ngayon, sabi ni Paz, kanina. You have to read the whole context of the whole chapter. The book, kasi para alam mo yung, hindi na yung that verse. Kasi minsan yung ginagawa ko na rin, nag-ano ko ng verse. Kailangan mo, you have to read the whole chapter, or even the book, or even the book before that. Kasi pag didiretso ka sa Leviticus, hindi mo maalaman sa Genesis, hindi mo alaman yung istorya ni, from, pala dito si, dito pala the whole context is, ka-Moses pala to, yung ka-Verticus pala, you have to read. Kaya, yung context na hindi pwede, kaya i-basic pala. Medyo mahirap siya. It's difficult talaga na intindihin at first yung Bible. Kung wala yung spirit mo na yung makinig ka sa salita na yun. Kasi ang hirap intindihin by reading it lang eh. Si Obadiah lang binigyan ni Paz, napaka-short. Napaka-short, one page, tapos dapat kasi magpupuklat yung Pero yung expound ng Obadiah, napaka-ano. extension Kaya sa sabi ko, same lang, parang yun nga, yung kasunod sila ni, yung pag-break. Si Joel mo na. Hindi si Amos. Si Amos. Si Amos. So parang same lang sila ng concept. Pero kailangan mong basahin bago Tama. ka Joel, bago ka mag-proceed kay Ngayon, nakakaano ako, hindi ko nakasama during that time yung inano natin yung Psalm, yung nag-ano na kayo dati sa Psalm. Pag binasa mo din yung passage na yun, dapat nabasa mo yung numbers, yung... Kasi nandun na sila eh. By reading it, maiintindihan mo na yun, sinabi ni Pastor Bernard, na hindi lang basta-basta nilagay yung mga dyan. Di ba, nilalagay bakit si Genesis yung una, bakit nandito si Timothy, si Timothy. So naka-order siya, parang may maintindihan yun. Kaya minsan may nag-exhort ako eh. Binanggit ko doon ulit, conclusion, basahin niyo yung 1 to 6 chapter. Nakalimutan ko yun. Kasi dito dyan eh. Yung the whole chapter niya, bilang tagapakinig, ano din yung integrity ng nag-preach, hindi ka sa buhay niya. Mag-feel ka doon yung nag-preach. Yung mga tagapakinig, in truth, kung gusto talaga nilang to seek the will of God, to learn the will of God, to know God more, they will not stay in this church. Totoo yun. Kasi hindi nila nakikita yung pinipush mo. It's only to correct. Gagawin lang socialization. Kaya ako, nakikita ko yung openly how you care yung sa nanay ni Pastora. Paano nyo minahal yung nanay nyo, yung mga anak nyo. How you bring back the glory not only sa amin, pati sa mga anak nyo. Nalalaman namin, kasi nakikita namin yung message sa mga anak nyo. Hindi lang sa inyo yun, ang galing mismo sa anak nyo na parang yung patunay, nandun talaga yung puso nila na talagang minahal talaga sila. Tapos nakikita namin yun. So, what more, bakit pa bang kailangan namin na hindi magsunod dun sa kung anong pinipreach nyo. Isa yun siya sa characteristic. Diba? So, nandun yung karakter. You're truly, yung vessel talaga, ginamit para matouch yung buhay namin. Sinabi ni Pastor kanina sa prayer na that the Word of God is yung talagang nakakapagpabago sa tao, nakakapag-transform. And hindi pwede lang din, yung vessel niya, ginamit niya dun sa pagbigay ng mensahe na yun, dapat bold, dapat Christ-like character, lahat ng ingredients na nandun. Otherwise, magiging, magiging kung baka
disaster or mangyayari. Hindi mo lang matutunan or mali yung natutunan. So, nandun lang din yun sa tao na nakikinig. Kung talagang he's willing to learn, he's willing to transform, he's willing to change, kung may mga bagay siya sa buhay niya kailangan niyang baguhin, ano talaga ng hanapin yung base na mag-preach na. Doon na yung mag-start yung salt and light. From there, talagang magkakaroon. Kung wala sa puso nila yung gusto nila totoong magbabago. Pero, nasa kanila yung... Kaya importante talaga. Yan yung always sinasabi. Newbies, yung mga new believers, new attendees, new in faith. Napaka-importante to have yung Christ-like character ng mga pastor na yun. Kasi kayo yung namin, yung role model. Kasi lost yung mga souls namin. So we need someone to train us to be back in God. Na talagang nag-a-uphold na Christ-like characteristic na gusto niyong ibalik talaga kami sa Panginoon. Pag hindi namin nakikita yun, hindi ka basta-basta talaga mapuput back into the path of God. Kasi wala kang inspiration, wala kang nakitang good thing na bakit ako susunod dito wala naman ako nakikitang maayos sa buhay niya. Siya pa talaga yung nagsasabi. 'Di ba? Sometimes we say that before you preach me, fix your life first. Ganun yung karakter ng tao by nature. So, kung yung pastor na mag-ano sa akin, magtuturo sa akin, hindi niya halos maayos yung buhay niya, paano ako maniniwala sa kanya na kaya niya kung anuhin ang word niya? So, it has to be done by his action. We believe, we believe in hearing, but also seeing and yung testimony ng buhay niya. Yan Kaya, talaga ako. napaka-importante ng life testimony. Ito yung sinabi mo, dapat talaga mayroong nagsisikad emotion. Nakikita mo doon sa Walk the talk. Nakikita namin. Nababalidate Oo, mo yan, tama na sa report. Yung validation talaga ng ibang tao, kasama niya sa buhay, mahal niya sa buhay. And yung makikita mo si Pastor, away pala niya yung Oo, totoo. yung, di ba ma? Yung kapatid niya, away pala niya. Ang daming pastor, kasi hindi pala maayos yung relasyon sa asawa. May mga, we don't know, di ba? Pero hindi. Paano kami mag-aspire nito? Di ba? Paano namin i-aspire yung buhay na katulad ng Yung tagapakinig, start sa sarili, kung talagang you're truly seeking yung pagbabago mo sa buhay, makikita yun sa mapapansin nila yun. Kung hindi man nila mapapansin, go with the flow sila dun sa parang, prosperity gospel yun. Nasignan na tayo. Wala tayo dun sa bawal yung ganito. Diba? Parang sa akin naman, nung nag-backslide tayo, nagkaroon tayo ni God. So, dahil naghanap tayo ng work dito sa Middle East, siyempre, ano na yun, nakakawag ko, yung mind. So, pinalakas ako ng kapatid ko na mag-pray lang ako. Nakalit na ako, nagulat sila. Sila ngayon nag-humingi ng prayer sa akin. So, nakikita yung pagbabago. Mali mo naman ko na ginigreet nila ako. Dito, ganyan ka na pa, naging ano ka na kayo. So, ibig sabihin, nakikita yung outcome. Sige. So, yan, napaka-ganda po talaga na maalam yung nagtuturo, hindi lang siya more on knowledge kasi maraming knowledgeable. Pero pagdating sa application sa buhay, mahirap. Same din po yung Bible, pagka ginawa mo lang yung verse, minsan misapplication at saka misinterpretation. So yun ang madalas na nagiging pagkakamali ng gumagamit ng word. Na misinterpret yung word or na application. Mali ang pag-apply dun sa kaya yung iba, di ba? Sabi naman dumampot man ako ng ahas. Di ba? Hindi ako uminom muna ako ng lason, hindi ako mamamatay. Ginawa talaga, di ba? May guro talaga sa Yan yung sinasabi ng may you guro have the patay lahat ng knowledge member. but you don't have the wisdom. Application of knowledge is wisdom. So kailangan talaga natin is yung wisdom natin, hindi lang din rooted sa wisdom of the world, but divine wisdom. Yun yung difference. Kasi pag divine wisdom, regardless of the circumstances, mapapakita mo dun sa, sa
tinuturuan mo na she will not or he will not lose hope. Kasi yung divine wisdom na in-impart mo sa kanya is from God at makikita niya yung positivity nun, hindi yung negative. Yun talaga yung pinaka-importante pag yung mourning will turn into joy. Kasi nga, ganun in-explain sa'yo ng pastor or ng minister dahil yun talaga yung context ng Biblia. Oo, na hindi lahat is pain. There is always joy, there is reward, there is... So yun yung dapat nating i-look forward. Kaya nga, kasi pag tinitingnan mo lang talaga yung pain and suffering, wala. Lalo na pag sa Bible, makikita mo talaga ang daming suffering eh. So kung yun lang talaga titingnan mo, pag one-sided lang yung mindset mo, hindi ka broad as what they said, talagang mapupol yung heart mo. So, but if you will look up into the promises of God, so doon na mag-ahin yung mga magre-rema. Diba? So, ang word ng Lord ay it could be literal interpretation, it could be metaphoric, at merong hyperbole, and so on. Pag-aaralan po natin. Totoo natin yan. Amen. So, ako na, ikaw na po. Hallelujah. Tayo, pakipatay mo na yung kalan kung kumukulo na. Magdibigay ang oras? Ininit ko lang. Magdibigay ang oras? Ininit ko lang. Hallelujah. Salamat. Hallelujah. Lord, purihin ka sa Yes. Kristo Lord, sa bawat Lord, buhay Lord. namin. Sa iyo, Panginoon, ng papuri, Yes, sa iyo, O Lord. parangal, sa iyo, Panginoon, ng pagkatila, sapagkat ikaw ang aming Diyos, ang Diyos na mahapagin, Diyos na buhay, Amen. Diyos noon, ngayon at magpakailanman, ang Diyos na hindi nagbabago, ang Diyos na nananatiling tapat sa bawat isa sa amin. Ikaw po ang Diyos ng hari, ang Diyos na hari ng mga hari, at Panginoon ng mga Panginoon. Amen. Hallelujah. Wala pong pwedeng ikumpara sa iyo, Yes, sapagkat ikaw lang, Panginoon, wala na pong ibang Diyos. Maraming salamat, Panginoon, sa dakilang pag-ibig mo sa bawat isa sa amin. Maraming salamat sa pagmamahal mo at ipinagkaloob mo, Panginoon, ang iyong bugtong na anak, ang aming Panginoong Jesucristo, upang kami tubusin sa bawat kasalanan na meron kami. Kami, Panginoon, ay matanggal sa apoy ng impyerno at kami magkaroon ng buhay na walang hanggan. Lord, maraming salamat sa pagpapatawad mo sa bawat isa sa amin. At sa pamamagitan ng pagpapatawad mo, natuto din po kami magpatawad sa kapwa. Salamat po, Lord. Sa mga taong nakagalit namin, sa mga taong hanggang ngayon ay galit sa amin, Panginoon. Pinapatawad po namin sila kung ano man ang mga nagagawa, Panginoon, nila sa amin na mga salita na hindi nakalulugod. Panginoon, pinapatawad po namin sila. Salamat po, Lord. At turuan mo kami na patuloy na maging mapagpakumbaga sa aming mga buhay. Lord, ano man ang mga pagkakasalang nagawa namin, mga bagay na sinadya o hindi, Panginoon, hiningi po namin ang kapatawaran ito sa iyo, sa dakilang pangalan mo ng aming Panginoong Jesucristo. Lord, we plead the blood of Jesus sa bawat kasalanan na gawa namin. We take Jesus Christ as our sacrificial offering, Panginoon, Amen. upang mapatawad, mahugasan, mawala, malinis kami sa lahat ng mga kasalanan ng aming nagawa. Lord, ito man, Panginoon, ay kasalanan sa mga salitang napikas namin, mga kasalanan na isip namin, Yes, o Lord. mga kasalanang actual namin nagawa. Yes, Lord, Lord. patawarin mo kami. Patawarin mo po kami. Kung kami, Panginoon, ay naging mapagmataas, kami naging mayabang, kami, Panginoon, ay naging mahina sa aming pananampalataya, naging doubtful, naging warrior. Lord, forgive us, Lord, in the name of Jesus. Hallelujah. Lord, ang namin sa oras na ito, katulad ng sinabi mo sa iyong mga salita, kung kami nalapit at magtatapat sa iyo, at bibigkasin ng bawat kasalanan namin, ikaw ay tapat na Diyos upang kami patawarin. Na ang namin, Panginoon, sa aming confession na kami nga, Panginoon, ay nagkasala. Ang namin, Panginoon, ang kapatawaran mo sa gating ito, at bigyan mo kami, Panginoon, ng kapangyarihan ng banal na Espiritu na makalakad ng naaayon sa iyong karoon. Amen, Lord. Masunod namin ang iyong mga salita, Panginoon, sa bawat buhay namin. Makita namin, Panginoon, ang liwanag sa iyong mga salita, at kami, Panginoon, ay magkaroon ng glorification
application every day ng aming mga buhay. Sa- Lord, we are not yet perfect, pero alam namin, we are going there sapagkat ang Diyos namin ay Diyos na palaging nagpapaalala at nagmamahal sa amin. Lord, maraming salamat. Lord, itinataas po namin sa iyo, Panginoon, ang lahat ng naman ng prayer items na ito. Amen, Lord. Lord, ikaw po ang nakakabatid. Ang sabi mo, Panginoon, bago pa namin buksan ang aming mga labi, ay nababatid mo ng aming mga kahilingan. Pero Lord, nais mo kami ay mag-speak out. Sapagkat ang sabi mo nga, Panginoon, sa iyong salita sa Numbers chapter 14, verse 19, O Lord God, na kung ikaw ang Diyos na gagawin mo, sabi mo, ako ang Diyos na buhay, gagawin ko lamang ang mga bagay na mga narinig ko na sinabi niyo. So Lord, sa oras na ito, inihiling namin na gawin mo sa buhay namin, na tugunin ang bawat panalangin na nasa Yes, O Lord. Lord, be it healing sa lahat ng mga karamdaman na Yes, I narinig ko, agree, Lord. Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, inaangkin namin ang kagalingan na Amen. nagmumula sa iyo. Lord, be it a blessing sa mga trabaho nila, O Lord God. Ikaw, Panginoon, ang siyang tumugon sa lahat ng mga companies, Panginoon, na meron kami, that your blessing be upon our companies, sa mga managers namin, sa mga company owner, Lord, in the name of Jesus. Magkaroon kami ng magandang relationship sa aming mga co-workers. At Panginoon, kung sa salesman, magkaroon kami ng maraming sales, O Lord, Yes, in the O name of Lord. Jesus. At ma-prosper ang company na ito sapagkat ito'y daluyan ang pagpapala mo sa bawat isa sa amin. Lord, we ask for the security of failure, Lord, in the name of Jesus. At alam namin, Panginoon, na hindi ka nagkamali sa mga trabahong meron kami. Bigyan mo lang kami ng tamang puso, Panginoon, kung nasa saan kami, i-embrace namin at maging pagpapala kami sa bawat company na to, Lord, in the name of Jesus. At alam namin, kung kailangan namin malipat sa greener pasture, ikaw po ang gagawa ng kaparaan Yes, O Lord. upang kami makalipat ng Diyos. In the name of Jesus, Salamat. inaangkin namin ang Psalms 23, Panginoon, na ikaw nga, Panginoon, ang siyang aming pastor at wala kang nanaisin para sa amin, kundi ang kabutihan at kami, Panginoon, ay magkaroon ng magandang buhay. Yes. Hallelujah. Lord, kung ang kahilingan nila, Panginoon, ay ang kanilang mga relationship sa kanilang mga pamilya, we pray, Panginoon, that let there be forgiveness sa kanilang mga buhay, let there be humility, O Lord, in the name of Jesus, to accept na sila din, Panginoon, ay parte ng problema at magkaroon ng kaayusan sa kanilang family. Sa mga relational issues, O God, sa mga asawa, we pray, Panginoon, na pakabuklurin mo mga Panginoon So God. ang relationship ng mga pamilya. In Jesus' name. Lord, anuman, Panginoon, ang mga problema nila, ayusin mo po ulit in the name of Jesus. Sa kanilang mga anak, we pray, Panginoon, that our children will be blessed in the land, O Lord God. They're going to have a successful life, O Lord, in Jesus' name. Lord, sila man, Panginoon, ay magiging glory ng mga magulang, kung ano man, Panginoon, ang karakter ng mga anak, ay ito'y glory ng mga magulang. And we pray, Panginoon, ikaw ang siya mag-iingat sa lahat ng mga anak namin, O Lord, in Jesus' name. You're going to lead them, Panginoon, sa mga taong makakapagpalapit sa kanila sa iyo, O Lord God, at makapaglalayo, Panginoon, sa mga masasamang bisyo, Lord, in the name of Jesus. Lord, we claim na ang mga anak namin, Panginoon, ay pinagpala ang sa oras nito. Lord, sa lahat ng mga naghahanap ng mga trabaho, Lord, be their provider. Ano man, Panginoon, ang desire ng kanilang mga puso, sa iyo po namin itinatalaga ito, Lord, yung mga documentation, mga proper documents, Panginoon, mga ikama, mga passport, Lord, ikaw po, Panginoon, ang siyang magbigay sa kanila ng tamang Yes, mga Lord. company na mag-process ng kanilang mga documents, Lord God. Sa lahat, Panginoon, naghahanap ng regular na trabaho, Lord, ikaw, Panginoon, ang siyang pumili sa kanila. Lord, we pray for Ate Jessa, Panginoon, na apekto Amen, ang Lord. schedule niya
sa pagpapaawit. Lord, Yes, we oh God. pray na ikaw po, Panginoon, ang siyang kumilos sa buhay ng anak mo na ito. Yes, oh Nakita Lord. po namin yung kanyang puso sa pagpapaawit. Nakita po namin, Panginoon, yung kanyang pag-worship sa iyo. Lord, ikaw ang siyang tumugon sa lahat ng pangangailangan niya. Nauunawaan po namin ang mga sitwasyon ng mga kapatid namin. Yes, oh Kaya God. Panginoon, we pray, Panginoon, na ikaw, Panginoon, ang siyang kumilos sa bawat buhay ng mga kapatid namin. Sa lahat maghahanap, Panginoon, ng kanilang magiging partner sa buhay. Yes, oh Lord, God. ngayon pa lang pinagpapray namin na ihanda mo ang bawat puso ng bawat naghahanap. Yes, oh Lord. At ihanda mo din yung taong ibibigay mo sa kanila. Naniniwala kami, ikaw ang nagsabi, Panginoon, sa Book of Proverbs, that husband or wife are a gift from God. Yes, oh Lord, God. we claim na itong mga magiging partners namin, O Lord God, in the name of Jesus, ay mga regalo na nagmula sa iyo. At alam mo, Panginoon, kung sino yung tamang tao na ibibigay mo sa amin. Amen, Lord. And as we wait, O Lord God, in faith, ayusin mo rin, Panginoon, ang aming mga karakter. Ihanda mo rin, Panginoon, ang puso't isipan namin para sa ganitong relationship, O Lord, in the name of Jesus. Lord, we pray sa mga kapatid namin naghihina sa kanilang pananampalataya. Amen, Lord. Hallelujah. Lord, have mercy. Sa lahat, Panginoon, na nasusuway sa lahat ng problema na kanilang kinakaharap. Sa lahat, Panginoon, ng mga kapatid namin na dumadaan ng mga pagsubok sa buhay. Yes, oh God. Lord, we pray na ikaw ang siyang kanilang maging panghihilan. Yes, oh Ikaw Lord. ang kanilang maging kalakasan. Ikaw Hallelujah. ang kanilang maging provider, O Lord God. Ikaw ang maging katugunan sa mga lahat ng problema nila, O Lord, in the name of Jesus. Higit lalo, Panginoon, we pray na makita nila that you are the ultimate source of everything, O Lord God. And if they can really understand that you are a loving God, na kaya mong ibigay at nais mo, gusto mo na pagpalain kami, Lord God. Yun ang kanilang panindigan at ang kanilang maging pananampalataya. Lord, sa mga kapatid namin na nakaranas na ng deliverance, at ngayon nakikita namin, Panginoon, na sila ay muling bumabalik sa mundo. Lord, we pray, muli mo po silang ibalik, Panginoon, sa iglesia ko. Muli, Panginoon, mangusap ka sa kanila. Gisingin po po, Panginoon, ang bawat kaluluwa na nanludugmog sa pagkakasala. Lord, muli mo silang ibalik. Mawala sa focus nila yung pagmamahal sa pera, O Lord God. At ikaw ang siyang maging priority. Lord, tayo mo, mahal mo po ang lahat. At ayaw mo may mawala sa bawat isa. We pray, Lord. We pray for Ate Danica, for Yes, Kuya Lord. Jeff, O Lord, in Jesus' name. Patatagin mo po sila, O Lord God. Lalong-lalo na si Danica, O Lord God. Yes. Muli siyang bumalik sa kanyang ministry, O Lord, in the name of Jesus. Nawa, Panginoon, siya mismo ang siyang kumausap kay Kuya Arnold, O Lord, o sa aming mag-asawa at yun wanted to be part of the ministry. Yes, oh Lord. Lord, nais po namin silang mag-grow spiritually. Yes, exactly. Sapagkat, Panginoon, everything that we have in the physical realm, everything starts in the spiritual realm, Lord. Yes, oh God. Lord, makita namin in the spiritual realm ang lahat ng mga bagay na ina-aspire namin sa buhay. Be it blessing, be it happiness, joy na ang aming mga buhay. Lord, makita namin ito in the spiritual realm at ito po'y magkakaroon ng manifestation sa physical realm. Lord, sa iyo ko po pinagkakatiwala ang bawat miyembro ng iglesia. We pray, Panginoon, kay Kuya Elton na matagal na Panginoon. Yes, have mercy. Huwag nawa, Panginoon, siyang tuloy na magburag ng sitwasyon niya at ng kanyang problema sa kanyang asawa. We pray, Lord, na ang asawa niya. Paguhin mo ang puso niya. Yes. Huwag Panginoon, magamit ang kapatid namin. Ito nakita namin kung gaano kanya kamahal. Kung gaano nais niya maglingkod sa iyo, Lord. In the name of Jesus.
Bigyan mong ibalik ang kapatid namin. We pray, Panginoon, kay Kuya Hensel, kay Kuya Mario, Lord God. Maraming salamat, Panginoon, for the realization sa buhay ni Kuya Hensel. And we forgive him, O God. Yes, Lord. Sa mga salitang nabitiwan niya, Lord, it didn't hurt us. Nasasaktan lang kami kapag hindi sila nakakadalo sa pag-alam namin malaki ang nawawala sa mga pagkakataong wala sila. Yes, Lord. We pray for Ate Rena din, O Lord God. Yes, Lord God. Kila Ate Aida, Lord, yung mga kapatiran namin na dating nakadalo dito, Lord, we pray na muli na silang ibalik. Sila Zaira, Lord, sila Joy, sila Michelle, O Lord, we Yes, pray, Lord. ibalik mo po sila, O Lord God. Sila Ate Arlene, Lord, bigyan mo sila ng mga regular na mga trabaho, O Lord God. Alam mo, Panginoon, na nais ni Ate Arlene na magtungkol sa iyo. Lord, bigyan mo po sila ng trabaho na regular, O Lord God. So, Amen, mga Lord. Friday nila, Panginoon, ay ma-free at sila, Panginoon, ay muli mapapait dito. Pinagpapray din po namin, Panginoon, sila Kuya Hallelujah, Randy. Lord, so sad to hear na hindi nakakadalo dahil walang maibibigay. Lord, tanggalin mo po yung ganong klaseng mindset sa isipan nila, Lord God. We pray, Panginoon, na pagpalain mo po sila upang marami silang maipagkaloob sa iyo, O God, in the name of Jesus. Ngayon po, Lord, we ask sa lahat ng mga leaders ng iglesyang ito, Lord God, hindi po madali at hindi naman din po mahirap sapagkat kung sa sariling kakayanan namin mahirap siya. But we know, Panginoon, kasama ka namin at you are at work sa iglesyang ito. Salamat, Panginoon, sa banal na Espiritu mo na lagi mong pinaparanas sa bawat isa sa amin. Salamat at lagi mo kaming pinupuno ng iyong pagmamahal, ng iyong grasya, ng iyong biyaya. Yes, Lord God. Maraming salamat, Panginoon, nakikita namin ang growth, ng spiritual growth ng bawat kapatid. Amen, Lord. Thank you so much, Lord God. Maraming salamat, Panginoon, sa commitment ng bawat Yes, Lord God. kapatid, lalo na itong grupo ng mga intercessor na ito, Lord, we pray, Yes, Panginoon. Panginoon. Ano pa man ang mga desire ng mga puso ng mga kapatid namin, Panginoon, if it's according to your will and your purposes, be it unto them, O Lord, in the name of Jesus. Yes, Lord. Katayaan mo, Lord God, itong grupong ito, malait na grupong ito ay maging maliwanag na maliwanag sa mundo at magiging ilaw kami, Panginoon, maging kaparaanan dahil kami ang makakapag-invite kami, Panginoon, ng mga kaluluwa, Panginoon, na nais mo na makakilala sa iyo. Lord, equip mo kami, Panginoon, at maging mighty sa aming pag-preach, sa aming pag-evangelize, sa aming pag-invite, Lord God, at sa pakikitungo namin makita, Panginoon, ang katotohanan ng iyong mga salita sa bawat buhay namin. Salamat, Lord. Lord, salamat po. Patatagin mo, Panginoon, yung unity ng leadership na ito, Lord, in the name of Jesus. At sa pamamagitan nito, Panginoon, alam namin, may isusulong namin yung vision mo sa iglesia nito. Salamat, O Lord. We claim, Panginoon, na ang lahat ng mga itinaas namin na panalangin ay iyo ng sinugod. I agree. Salamat. At nagpapasalamat din po namin, O Lord God, ang lahat ng mga answered prayer. Salamat, Panginoon, sa board exam na tinanggap ng kapatid ni Ate Rona. Maraming salamat, Panginoon. At God's glory. salamat, Lord. Maraming salamat, Lord, sa katugunan sa prayer request ni Kuya Hensel. Salamat po, Panginoon, in the name of Jesus. Salamat din, Panginoon, sa katugunan sa prayer request ni Ate Riza, o God, sa Yes, kanyang salamat amo, po, Lord. at sa increase na natanggap Yes, niya sa thank you. kanyang Glory to your name, sahod. so Lord. Maraming salamat po. At Hallelujah. Lord, we pray din, Panginoon, sa mga delayed salary ng mga kapatiran namin. Lord, bigay mo, Panginoon, sa tamang oras sa mga pwede Yes, na Lord God. ito, Lord. They deserve it, O Lord, in Jesus' name. Jesus. And Lord, sa mga prayer pa na natugon, na hindi po na ipatotoo, Lord, yun din po ay tinataas namin. Yes, salamat. Amen, Lord. In Jesus' name. At Lord, salamat po, Panginoon, sa pagkain pagsasaluhan namin. Yes, Lord God. Let your blessing be upon this food, maging kalakasan ng aming mga pisikal na katawan, kagalingan sa aming mga karamdaman, at yung kalakasan na makukuha namin sa mga nutrients ng pagkain ito ay magamit namin sa pagbabalik ng pagpuri at paglilingkod sa iyo. Salamat. Lord, maraming salamat. Ito po, Panginoon, ay aming itinataas sa iyo
Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Pero napagyan natin ko yan. Parang matagal natin hindi napapakanta ito.